Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng mga bata. Nakita ho natin na napakabuti ng Panginoon at naging matagumpay ang Kids Camp 2025 sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? At kabilang ho dyan ay ang pag-discover ng mga talento ng mga bata. Mga future, mga future workers po yan. Na kung nakita nyo lang ho si Bornok, sabi ko nga, Teteya, sabi ko, tatalbugan ka ng iyong pinsan, si Bornok, sa pagsayaw pa lang. At kung nakita nyo sana si Aba, baka higit pa ho sa kapatid niya at sa nanay niya kung gumiling. Di ba, no? Lahat yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sino dito ang naglalaro ng four picks? One word. O sino? Anong level na kayo? Malamang mataas na, no? Yung four picks in one word, magbibigay ng 4 na picture yan. Then, may mga letter. Dahan-dahan lang, ate, Ayan, dahan-dahan lang. Yung four picks in one word, magbibigay ng picture. Then, after ng ay merong i-guess ng tinatawag na letters, which is, halimbawa, 7 letters. Pero ngayon, 8 letters to. Tingnan ko nga. Sidetrack muna tayo ng konti. Pag nakita niyo yung picture na yan, pakiclick. Yan. O, bibigyan ko kayo, may letter O yan. At may M. At E. O, teka mo. Oo, pag nakita niyo yung letter, pick niyan, isa pa. O, yan. Isa pa. Ha? Ano ang, 8 letter, Handsome. Talaga madali niyong tinatawag na ma-distinguish yan. Handsome. Sabi nga ng misis ko, F4 daw, F4. Yan ay sa biyaya ng Panginoon. Pero nagkakamali ko po kayo dahil yan ay yung handsome, natural na sa atin yan, pastor. Yan ay preacher. Mali pala ako, wala palang O pala at M. Yan ay preacher. Say amen. O ngayon, anong pick naman ngayon? Pakiclick nga po. Yan. Sino nakakalam ng picture na ito? Ang unang hero ng Pilipinas, which is a battle of Mactan. At si Magellan po, yung tinatawag na kalaban niya yan. At nanalo po si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ang chieftain na tinatawag na tribe na yan. Then, ano naisip nyo agad? May 7 letter po dyan. Ano nga itong picture na ito? Ang tunay na larawan yan ang Saang lugar? O sige, doon muna tayo sa Battle of Mactan. Sinong nakakaalala kung kailan nangyari yung Battle of Mactan? 1521. What is April? April 27, 1521. Di ba yung sinasabi ni ni Yoyo Villamay? Doon sa sa shrine, which is June 12. Talaga naman, galing naman ni Sam. June 12, 89. Unang itinaas ang bandila ng Pilipinas at unang kinanta ang lupang hinirang. O, meron na kayong na 7 letter. At sumunod. Nangyari February 22 hanggang 2025, 19. Saan? Hindi. EDSA Revolution. Which is EDSA Revolution. Sino nakakalamin ng EDSA? Epifanio de los Santos Avenue. At ngayon, tinatawag na C4. C4 siya. Okay. Yan yung tinatawag kung saan nilulunsad. Pero higit sa lahat, alam nyo ang picture na ito. Pakiclick po. Ngayon, ano ang 7 letter? It is, when you see the cross, it is freedom. Nakita ho natin, higit po sa battle na napagtagumpayan, ang ibinigay sa atin
ng ating Panginoong Yesus. Higit pa yan sa Battle of Nan. Higit pa yan sa battle ng Spaniard. Higit pa yan sa battle ng Marcos Regime. Kundi ang Panginoon sa atin ay nagbigay ng kalayaan. Say amen. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. At ano yung mga bagay na ibinigay? Pakiclick po ate. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakita ho natin, sabi doon sa Romans 8 verse 2, at dahil sa pakikiisa natin kay Kristo, binigyan tayo ng kalayaan sa pagiging alipin ng kasalanan. Sino dito ang makasalanan? Taas ang kamay. At lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Kung i-convert mo sa pera ang kasalanan mo, magkano kaya? 1 milyon? Baka trilyon? Ang tanong, kung merong milyon na trilyon, kaya mo bang magbayad? Hindi mo kayang bayaran ang ibinayad ng Panginoon. Ibinayad niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, at lahat ng tinatawag na tinamo niyang sugat ay para sa iyo. At nung binayaran ng Panginoon, ang tanong, may natira? Wala. Lahat ng kasalanan mo ay pinatawad at nilimot na ng Panginoon. Palakpakan nga natin. Dahil alam ko, patuloy pa rin tayo nagkakasala sa Panginoon. Say amen. Pero binigyan tayo ng pagpapatawad ng Panginoon. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay wala na. Pinawalang sala na tayo ng ating Panginoong Yesus dahil sa kanyang kamatayan. Then, nung tayo ay pinawalang sala ng Panginoon, sabi doon sa Juan 1:12, binigyan tayo ng karapatang maging hindi na tayo alipin. Kung tayo ay alipin ng sanlibutan, ngayon, binigyan tayo ng kalayaang lumapit sa mahabaging trono ng Diyos at tatawagin na natin siyang Tatay, Ama. Say amen. Napakalaki ng pribilehyo. Kung makita nyo lang yung Old Testament, bago ka lumapit doon sa dakong banal, ay maghahandog ka muna ng perpektong handog. Gaano katindi? Perpektong handog. Baka, tinatawag na kambing. Para lamang, ikaw ay makapasok. Pero ngayon, sa dakong banal, sa presensya ng Diyos, nakalalapit tayo dahil sa ating Panginoong Yesus. Nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama, Ama. At hindi lang tayo binigyan ng kalayaan, ang isang bagay pa, pangatlo, naging malaya ho tayong tumanggap. Sabi doon sa Romans, hindi pa po, Romans 8 verse 16-17, at bilang tinatawag na anak, tayo ay tagapagmana ng ano? Tagamagmana tayo ng Diyos at tatanggap tayo ng mga pangako ng Diyos. Malaya kang tumatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Say amen. Amen. Bakit mo yung iba hindi umi-amen? Amen. Bawat araw, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, yung magising ka lang at bigyan ka ng buhay, pagkapalat biyaya na po ba yun? Amen. Nararamdaman natin ang pagtugon ng mga pangangailangan ng Diyos. Say amen. Nararamdaman natin ang pagsama ng Diyos. Say amen. Ang nararamdaman natin ang katapatan ng Diyos. We embrace God's love, truth, every day. Sabi ko nga doon, ang ay enormous blessing. Tumanggap ka ng napakalaking biyaya na nagmumula sa Diyos. Say amen. At hindi lang yun, sabi sa Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At alam nyo ba, iisa lang ang patutunguhan natin, impyerno po tayo. Lahat po tayo ay sasadlak sa impyerno, pero dahil sa kamatayan ni Kristo, pinawalang sala tayo sa kamatayang walang hanggan at binigyan tayo ng ano? Yung mga pagkapala at kayamanan yan, hindi mananakaw po yan sa iyo. Say amen. Hindi po maiaalis po sa atin yan. Say amen. At kailan may ito'y walang hanggan. Uulitin ko ulit. Higit pa ho kayo sa tumaman ng loto. Yung loto mauubos. Pero yung binigay sa inyo ng Diyos, hindi kailanman mauubos. Say amen.
Yung mana, maaaring pinamanahan kayo na ektaryang lupa. Maaaring siguro meron kang tinanggap dahil sa iyong pamilya ng malaking halaga. Pero ang mga pagpapalang niyan ay temporal, ngunit ang binigay ng Diyos ay eternal. Palakpakan naman natin ang ating Amang nasa langit. Uulitin ko ulit, ang kalayaan, napakadami. Tumanggap ka ng kapayapaan, tumanggap ka ng katatagan, at yan ay napakalaking biyaya sa Panginoon. Say amen. Kaya masasabi mong, sabihin na natin, sino kumakanta? I am free. Di ba? I am free to run. Di ba? I am free to worship you. Binigyan tayo ng kalayaan, kaya may confidence. Sabihin nga natin, I am free. I am free. Malaya po tayo. Binigay sa atin ng Panginoon. But freedom is not doing what we want. Kung minsan, pag binigyan ka ng kalayaan, ginagawa mo kung ano ang gusto mo. Tama ba? Yun ba ang tunay na freedom? Hello? I am free. Gagawin ko kung anong gusto. It's my life. Now, never. Diba? Gagawin ko. Buhay ko to. But true freedom is doing what God wants to you. Not your will, but God's will. It's my life, but with Christ. Say amen. A freedom without Christ is not a true freedom. Hello? A freedom with Christ is a true freedom. Say amen. Then, kung binigyan ka ng kalayaan ng Diyos, then, sinasabi yan ang pag-aaralan natin sa unang Peter 2 verse 16. Act as a free man. Do not use your freedom by covering sin. Use it as bond slave. Yung iba ay servants of God. Gamitin ang kalayaan. Pag sinabi mong act, it is visually seen, nakikita sa pamumuhay mo, nakikita sa iyong pagsasalita, nakikita sa iyong aksyon na ikaw ay binigyan ng kalayaan ni Kristo. Say amen. Mga tunay na laya, say amen. Itong pag-aaralan natin, ako ba talaga ay may kalayaang binigay ng Panginoon? At apat na bagay ang ating pag-aralan. Sa konteksto pa rin, pakiclick po ate. Yan po ulit. Yan. Yun, unang Pedro 2 verse 16. Yan, pakiclick po. Yan ang ating context. Tayong lahat ay tumayo. At patuloy tayong sambahin natin ang ating Panginoon maging sa pakikinig ng salita. Panginoon, labis po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Kung wala ka, sinasabi namin talaga, wala kaming magagawa liban, Panginoon, na narito ka sa aming buhay. Salamat dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng saysay ng buhay at kahulugan, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat at ang mga pangako mo ay aming naranasan. Salamat dahil ikaw ang aming Ama. Salamat at ikaw ang aming takbuhan. Salamat at nakikita mo kami. Salamat at naririnig mo kami. Kapag kami nanalangin ay patuloy, Panginoon, kami nakakatanggap na nagmumula lamang sa iyo, panghigit pa nga sa aming inaasahan. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong binigay sa amin. Kaya naman, ang aming papuri, ang aming pasasalamat ay pagsamba at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, dahil tunay ngang ikaw ang magsasalita sa amin. Sinabi na iyong salita, Panginoon, na ang Espiritu mo ay nasa amin, Panginoon. Ia-anoint mo ang iyong lingkod, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, Lord, sinabi din ng iyong salita, Panginoon, na tunay ngang ibabahagi namin, Panginoon, ang
ang kalayaan, Panginoong Yesus, sa mga captives, Panginoon. Ibabahagi namin ang magandang balita sa mga inaapi, Panginoon. At bibigyan mo ng kagalingan, Panginoon, ng mga wasak na puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami nabubuhay lamang sa tinapay, nabubuhay kami sa salita ng Panginoon. At sino man, Panginoon, ang makarinig ng iyong salita, salamat dahil sa iyong salita, naroon ang katotohanan at naroon ang pagpapalaya. Sakupin mo ang lugar na ito, Banal na Espiritu, kinikilala ka namin, Panginoon, na ikaw ang siyang maging malayang kumilos. Sa iyo ang gawain ito, patuloy kaming nagdedeklara ng tagumpay sa iyong pangalan. At anumang gawa ng kaaway ay aming sinasaway. Ang kawalang interes ay aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoon. Ang aming pagdalo dito ay tanda ng aming pagmamahal at pagsamba at pagpapasakop sa iyo. Luwalhatiin kang tunay, sa iyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Magsabi ng malakas na, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung para sa Panginoon, palakpakan nga ho natin. Naalala niyo yung doon sinabi na, nung natagpuan niya yung tinatawag na tunay ng kayamanan, anong ginawa niya? Pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Sinabi niya na ito ang pinakamahalaga sa akin. Say amen. At ang mahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Say amen. Dahil sa salita ng Diyos, kung wala ang salita ng Diyos, lagi tayong talunan. May kaugnayan ang tinatawag na ang kalayaan sa pagtatagumpay sa buhay. Say amen. At aminin natin, may mga pagkakataon, tayo ay nagiging talunan dahil nananangan tayo sa ating sariling karunungan. Kaya binibigyan tayo ng Diyos na oportunidad para tayo ay magtagumpay. Say amen. Kaya kung ikaw ay nakatagpo ng kayamanan, pahahalagan mo ba yun? Pahalagahan natin ng lubos. At sa pamamagitan ng pakikinig, nandun ang ating pagpapalaga. Say amen. At ano ang nangyari sa unang Pedro 2, verse 16. Tingnan mo muna natin yung background. Kasi kapag nag-aaral tayo, ay titingnan natin ang historical background ng kontekstong ito. Walang iba kundi ho nagsalita dito, ay walang iba kundi si Apostol Pedro. Kasi nga, unang Peter 2, verse 16. Sinabi doon, ang sabi ni Pedro, tingnan muna natin ang unang Pedro 2, verse 18. 17 muna, 17. Sabi ni Pedro, nandun na po ba tayo? Say amen? Sige ho, kunin natin ang sandata ng ating Panginoon. Yan ho ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Sinabi doon, respetuhin nyo ang lahat ng tao. Mahalin nyo ang mga kapatid kay Christ. Matakot kayo sa Diyos at igalang ang emperor. Sino ang nakakaalam kung sino yung emperor during the time ng Peter? Siya ay malupit na emperor. Si Emperor Nero. Si Emperor Nero ay isang malupit na emperor sa mga Kristiyano. Emperor Nero, diyan nangyari, sige nga Sam, nangyari ang Great Fire. Naalala mo yung Great Fire? At yung Great Fire, walang ibang pinagbibintangan kundi mga Kristiyano. Sinabi ni Pedro, igalang nyo yung mga taong nasa pamunuan at igalang nyo yung emperor. Ulitin ko ulit, sinabi doon that there is extreme persecution. Extreme persecution. Pakikilig nga po ate. Sinabi doon, sinabi sa 18, mga alipin, sundin nyo mga amo nyo, dapat nyong respetuhin siya. Hindi lang sila sa mga mababait na madaling kausap, pero pati sa mga malulupit. Nakakaranas ang mga Kristiyano ng kalupitan at mistreatment nung kapanahunan ni Pedro. At titingnan pa yun, pag ginawa niyo yun, ibibless kayo ng Diyos dahil tiniis nyo ang parusang hindi nyo naman deserve. Dahil alam nyo kung anong gusto ng Diyos. Tumao na pa tayo, salamat po. 3:17. Mas mabuting mag-suffer dahil sa paggawa ng mabuti kung ito ang kalooban ng Diyos. At doon sa 3 verse 9, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama.
huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo, i-bless niyo sila. At during that time, ang mga Kristiyano pine-persecute, hinahamak, sinusumpa, ginagawa ng masama, they have been oppressed. Pakiclick po. At ang mga Kristiyano hoy, nung kapanuhunan ay sinusunog. At alam nyo ba, ang pamilya ni Pedro ay nakatamuho ng abuse. Hindi ko alam kung nangamatay ang pamilya ng Pedro. At even Pedro, he died in Emperor Nero. Sino nakakaalam? Pabaligtad. Hindi siya karapat-dapat na krus sa pataas. Sinabi, pabaligtad siyang namatay. Crucifixion during that time that Emperor Nero. Pero ang sabi ni Pedro, gawan nyo ng mabuti ang masama. Wow! Kung ikaw ay nasa kapanuhunan ng Emperor Nero, may lalait ka, hinahamak ka, sinusumpa ka, ganun kaya ang magiging response mo? Say amen. Tinan mo, wala nag-amen. At sinabi doon, makikita natin, doon din sa konteksto ng Matthew 5 and Luke 6, that those who hate you, you must do good. Say amen. Those who curse you, you must bless them. And those who abuse you, you must pray. Love your enemy. And loving your enemy is a deepest and highest form of forgiveness. Say amen. Parang ayaw tanggapin. Kasi ang unang bagay na magpapalaya sa atin, we must forgive those who sin against us. Say amen. Sinabi sa Matthew 6:44, ang mga nakasala sa inyo ay kailangan niyong patawarin pagkat pinatawad tayo ng Ama nating nasa langit. Say amen. And forgiveness brings freedom. Tingnan niyo ang hirap. Mahirap ba? Dahil hindi ko alam ang mga nakalipas niyo. Maaring may mga tao sa inyo nakakagawa, ginawa mo ng mabuti pero masama ang binigay sa iyo. Maaring merong mga tinatawag ng mga taong sinumpa sa iyo. Maaring lumatay sa iyong puso at hanggang ngayon ay dala-dala mo at naging sa isipan, hindi ko malilimutan. Tanapan natin yun. In April 21, year 1991, ganito ginawa mo sa akin. Ang tanong, kulong sa mga hapdi sa galit? Kulong sa tinatawag na sama ng loob? Parang maraming nakaka-relate. Nakikita nyo? Kulong sa galit, sa sama ng loob, at yun ang sinasabi ni Pedro, palayain nyo yung sarili, forgive others, then also bless them. Kahit nang ganyan ang ginagawa sa inyo, sinusumpa kayo, huwag niyong sumpain. Diba? Ginagawa kayo, huwag kayong gumawa ng masama. Bakit sinabi ho ito ni Pedro sa atin? Pagkat sinabi doon sa konteksto sa Matthew 5 and even sa Luke 6, maging katulad kayo ng inyong amang nasa. Dahil ang pagganti, hindi ganyan ang pag-iisip ng Diyos. Say amen. Ang paggawa, halimbawa, ang masama ginawa sa'yo, gagawa ka ng masama, hindi ganyan ang pag-iisip ng Diyos. Say amen. Hindi ganyan ang Diyos. At malalaman na kayo'y tunay na anak ng Diyos, kung kayo magpapatawad, at sa kabila ng masama, gagawa mo ng iba to. Anak to ng Diyos. Yun ang sinasabi. Makikilala na ikaw ay mananampalataya kung ikaw'y marunong magpatawad. Uulitin ko that forgiveness brings freedom. Bakit? Dahil sa galit, nagdudulot ay pangit. Say amen. Sige nga. Magalit yung mukha mo. Maganda ba? Wala paggalit talagang sama ng loob. Nakikita niyo paggalit, nakakunot ang. And it's clinically and scientifically na maraming mga wrinkles ang taong laging. At kapag galit ka, tumataas ang iyong ano?
Passion ng dugo. At alam nyo ba, nagkakaroon ng tinatawag na mentally problem, stress, and even yung respiratory mo, and even your heart, nagkakaroon ng problem. Kung bakit dahil sa sama ng loob. Uulitin ko ulit, sa galit, ang nagdudulot ay pangit. Pumapangit ang kalusugan mo, pumapangit ang iyong muka, at pumapangit ang araw mo. Say amen. Nakita mo yung kagalit mo sa Facebook, di ba? Pag scroll mo, dami makikita, ito pa. Ang ganda na ng move mo. Anong nangyayari? Sa halip na masaya, nagiging pangit. Pansinin niyo mga nagre-reunion. Malalaman mo kung sino magkakagalit. Tama ba? Pag nakita mo yung leg na nakaganito. Bakit? Ayaw makita. Pansinin niyo yung galit. Minsan, yung galit na itatransfer, magkagalit, kaninuan, hindi naman ako nagchichismis. Meron pa nga dito Dito ay tinatawag na angkan, ibiniba yung pangalan. Tinanong ko, bakit ganon? Yung isang letra nyo magkaiba, pero magkamag-anak kayo. Magkamag-anak kami. Pero bakit mag-iba kayo magletra? Ayoko maging ganyan yung palido ko kasi yung mga ugalian nila. Tama ba? Magkaparehas ang angkan, pero magkaiba yung letra. Paano nangyari yun? Di ba? Sasabihin ng tatay, wag na wag mong kausapin yan. Ganyan. Bakit tayo? Hindi. Magkakagalit kami yan. Mula sa kananunuan, tanongin nyo bakit magkakagalit? Sabi ng tatay, hindi sinoli sa akin yung sandok. Minsan napakababaw na dahilan. Ano nangyayari? Nagkakaaway-away. Tama ba? May mga pamilya nagkakaaway-away. Ako na lang lately, dapat ako ay nasa sa big backyard buong araw. Pero dahil po sa tinatawag na barangay, kailangan kung may representative. At nagkaroon sila ng pag-aaway with regarding sa right of way. Yung right of way, which is meron namang tinatawag nga lang. Ang problema sa pag nag-aaway, nagpapataasan ng akala nila wala akong pera. May pera din ako. Yan ang mga sinasabi ng ginaganyan nila ako, iinisin nila ako, iinisin ko rin sila. Sabi ko sa kanya, pinayuhan ko siya, gumawa po kayo ng diplomasya. Maano po kayo ng pakikipagbati. Tandaan nyo, kapitbahay nyo yan. Pag kapitbahay nyo, matagal nyong Sino yung mga kapitbahay dito na may kagalit? Magkipagbati na. Di ba? Sabi doon. Then, sinabi ko sa kanya, huwag mong ilagay ang iyong ugali sa kanilang level. Hello mga Kristiyano, say amen. Ulitin ko ulit, tayo ay anak ng Diyos. Say amen. At bilang anak ng Diyos, huwag maging katulad tayo ng mundo. Makita sa atin ang pagpapatawad. Makita sa atin na sa kabila ng paggawa ng masagagawa tayo dahil yan ang ginagawa ng Ama nating nasa langit. Say amen. Diba kahit tayo nagkasala, pinagpapala ba tayo ng Diyos? Amen. Diba kapag halimbawa tinatawag na tayo nagkasala, pinapatawad ba tayo ng Diyos? Amen. Hindi mo lang nauunawaan, Kuya Andrew, kung ano ang nangyari sa akin. Kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin. Hindi ko nauunawaan. Totoo, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos at nauunawaan ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos. Talong kayo sa verse 21. Hindi ako nagsalita nito, kundi ang ating salita ng Diyos. 2 verse 21. Sige po. 2 verse 21. Naroon na po ba tayo? Pakiclick po ate. Doon po. Doon pa, isa pa. Isa pa. Isa pa. Unang Pedro 2 verse 21. Nandun po ba tayo? Kasama ng pagtawag sa inyo ng Diyos ang pagtitiis ang hirap kasi nagsuffer si Christ para sa inyo. Ginawa niya yun para maging example siya sa dapat niyong gayahin. Sino ang nagsuffer? Sino? Si Christ. Ginawa niya yun para inyong gayahin. Ano nangyari? Wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungaling. Nung nilait siya, gumanti ba siya? Ano sinabi doon?
Hindi siya gumanti. Nung pinahirapan siya, pinahirapan niya ba yung nagpahirap sa kanya? Hindi. Hindi siya nagbangtang gaganti siya sa mga nagpapahirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos ang makaturungan na judge. Sino yung nagtiwala siya? Nagtiwala siya sa kanyang ama na kanyang hukom. Uulitin ko ulit, ginawan kayo ng masama? Say amen. Then, hayaan nyo na ang Diyos ang siyang maging hukom. Hayaan niyong ipaubayan niyo na sa Panginoon. Kasi nauunawaan niya ng Diyos at siya yung naging example at sinasabi niya, hindi ako gumanti, hindi ako nagbigay ng masama at gayahin natin kagaya ng amang nasa langit upang makita tayo mga anak ng Diyos. Say amen. Palayain niyo na yung sama ng loob at galit niyo. Uulitin ko, magkakaroon ng epekto yan sa ating pamumuhay. At pangalawang bagay, those who forgive themselves. Baka hindi pa ba natin napapatawad ang ating mga sarili? Sino ditong mga nagkamali? Taas ang kamay. Ako nagkamali. Tanong ko sa inyo, sino dito nagre-replay ng kanyang buhay? Nire-replay, binabackwards. Kung sana ganito yung ginawa ko, hindi sana ako ganito. Hello? Maaari tayong produkto ng ating nakaraan, resulta ng ating ginawa. Pero kailanman ang nakaraan natin ay hindi magdidikta sa ating kinabukasan. Say amen. Malakas say amen. Yung nangyari sa nakaraan, yung ba ang mangyayari sa iyo sa hinaharap at sa iyong kinabukasan? Never. Dahil nung humingi tayo ng tawad sa Diyos, tanong ko sa inyo, pinatawad ba tayo ng Diyos? Tanong ko sa inyo, kinondem ba tayo ng Diyos? Hindi. Then, palayain mo ang iyong sarili sa mga nakalipas mong pagkakamali. Huwag na nating balik-balikan. Sabi mo nga, move on. Sabi mo sa katabi mo, move on. Sabi mo sa sarili mo, move on. Diba? Anong sinabi sa Isaiah 43? Forget the former things, do not dwell on the past. See, I will do new things. Pakiclick nga po ulit. Diba? Kalimutan mo na yung nakaraan. Minsan dito, diba? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, biglang magkakapahid ng puluha. Diba? May mga regret sa buhay. Kung maibabalik ko lang nang hihinayang. Huwag mo nating panghinayaan. Tandaan mo natin na ang Diyos ay nagbibigay ng bagong simula. Say amen. Bawat araw may bagong kabanatang binibigay, oportunidad at pagkakataon. Say amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Dahil marami nagkamali sa Biblia, si Moises nakapatay. Pero naging leader ba siya? Naging leader, great leader. Tandaan natin si David nangalunya. Nangalunya si David, oo, kay Bathsheba. Pero naging malapit ba siya sa puso ng Diyos? Yes! Si Gideon, matatakutin? Matatakutin. Pero naging matapang bang siyang mandirigma? Naging matapang siyang mandirigma. Kaya at sinabi ng Panginoon, patawarin mo na ang iyong sarili. May mga dito ako nakikita, hindi pa niya napapatawad. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang tingnan natin, ang gagawin ng Diyos. Sinabi doon, see, I am doing a new thing. Bago, hindi na luma. Not perceive, I make a way. Kakawa ako ng pamamaraan. Sabi doon, even in the wilderness and streams. Takay mo wilderness. Takay mo tinatawag na to yung lupa. Gagawa ang Diyos ng tubig. Gaano? Kasi siya ang may kakayahan. Say amen. Sino ba ang nagbibigay ng magandang kinabukasan? Sino ba nagbibigay ng katagumpayan? Yung bang nakaraan mo magsasabing wala ka ng magandang kinabukasan, wala ka ng tinatawag na tagumpay. Tanging ang Diyos lang.
Kaya huwag natin tingnan yung nakaraan natin. Tingnan natin ang Diyos. Amen. At kung nabubuhay tayo sa panahon ni Pedro, tanong ko sa inyo, malulungkot ba tayo? Malulungkot tayo. Grabe yung persecution dun gang operation. Tanong ko sa iyo, mag-aalala ba tayo? Mag-aalala. Tanong ko sa iyo, matatakot ba tayo? Matatakot. Amen. Say amen. Alam niyo yung amen, ang pinakamaganda ay aring ganap natin na tayo ay nakakaranas doon. Say amen. Nangangamba ba tayo? Say amen. Amen. At yung pangamba, alala, takot, at yung lungkot, kumisan, kinokontrol tayo niyan. Say amen. In every day of life, sino dito advance mag-isip? Yung mang-isip ng isip, di ba? Alam, sinabi ko sa asawa ko, malamang mawalan ako ng trabaho. Kasi wala na ako kaming binibenta. At almost, sabi ko, pag wala akong trabaho, tiyak, paano na kaya ang aking anak magkokoleyo, ilang taon pa? Paano na kaya ang gastusin namin? Sino dito yung isip ng isip tapos parang nagpo-form? Tingnan mo yung takot, no? Hindi pa man nangyayari, pero iniisip mo, baka ito ay mangyari. Di ba? Isip ngayon mga tinatawag na mga magulang, say amen. Iniisip tinatawag na tuition, say amen. Iniisip yung mga bibiliin sa mga gamit, say amen. Sana naman nakukuha nito. Pero wag natin isipin ang mga bagay na negatibo. Isipin natin ang Diyos, say amen. Isipin natin ang kanyang kakayahan. Ang pangalawang bagay that we make us freedom, that God can bring us freedom to rely on God's might and His Word. Patuloy tayong dumepende sa ating Diyos. Amen. Dumepende sa Kanya. Bakit? Sinabi doon sa awit 108, pakiclick po. 108 verse 5, 108 ba? 118 verse 5, in my distress, I will pray to the Lord will answer, and He sets me free. Say amen. Sino nakakaramdam ng lungkot? Say amen. Ng takot, alala at pangamba? Sino ang tatawagin? Ang Diyos. At anong gagawin ng Diyos? He will answer and set you free. Aalisin niya yung pangamba, takot, alala mo sa buhay na nagko-control sa iyo. Say amen. Alala ko ulit sa kids camp po. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo ba, nung time na yun, excited po kami. After 6 years, nagkaroon ulit ng kids camp. At pagbangon ko po ng talagang nandun yung aking, sabi ko, praise God. Pagkita ko, nag-ring-ring-ring yung aking cellphone. At sinabi, weather today, 70% precipitation. Alam niyo yung 70% precipitation? Ibig sabihin, 70% na uulan. Kaya ang ginawa ko, I rebuke in the name of Jesus. Sabi ng misis ko, mukhang uulan, no? Ang dilim ng langit. Pumunta po ako dito, pero ako ay nagtitiwala sa Panginoon na hindi uulan. Nung ako ay nagpaalam na kay Timarian, nagawa ko na yung mga ginagawa ng umaga. Sabi ko, Timarian, naalis po ako, pumunta ako ng palengke, biglang umulan. At sabi ko, Lord, paano na? Kasi may mga obstacle kami. Paano na yung tinatawag na mga trapal doon? Wala kaming trapal na. Paano na ang mga bata? Paano na? Alam niyo, ang ginawa ko, nag-pray po ako at kumanta po ako, nag-worship po ako sa Panginoon. At binalikan ko yung mga nakaraan na ganun din ang senaryo, ginawa ng Diyos, inialis ang ulan at kailan may hindi umulan. Say amen. Then, when you worry, rely on the Lord, pray. Kung meron kayong pangamba, takot, lungkot at alalahanin, ang gawin nyo ay manalangin. Huwag mag-isip. Sa panalangin ba may magagawa? Say amen? Sa pag-iisip ng negatibo may magagawa? Wala. Wala kailan pa man.
Kaya sa bawat sinasabi sa atin lagi ito, sa bawat pagkakataon, manalangin kayo lagi. Say amen. At sinasabi lagi sa atin, magbasa ng Biblia, mag-devotion. For where is the Spirit of the Lord, there is freedom. Pinalalago natin yung Espiritu natin, yung ating tinatawag Espiritu Santo, at inaanyaya natin at nakakakalaya tayo. Say amen. And the truth shall set us free. Say amen. At alam nyo ba, sige, pakaklik po ate. Pangalawa, mamalingan natin mabalikan. Alam nyo ba, ang isang challenge ng mga bata ay tumulay doon sa mountain. It is a 7 feet high. Ganito po ko siya kataas. Kailangan ko po ng tinatawag na bangko para ho alalaya. At lahat ng mga bata, yung mga ibang bata doon, nagsasabing, hindi ko kaya. Yung iba nga'y bumalik pa sa bangko eh. Ayaw eh. Bakit? Nakikita nila na limitado yung kakayaan nila. Hello, nangungusap ang Diyos ngayon. May nakikita ang Diyos na limitado ang kakayaan kung bakit hindi makalagpas at magtagumpay. Nakikita nila na hindi nila kaya dahil sila, yung iba, ay mataba. Kasi kapag apak mo doon, yung lubid, lulundo. Nakikita nila, hindi nila kaya. Yung iba, maliit ang bias ng mga paa. Yung iba, payat. Yung iba, matatatakutin. Pero alam nyo, kung ano ang nagkaroon ng motivate silang umakyat? Nung sinabi o namin na nandoon, kaya mo yan. Kaya mo yan. Tutulungan ka namin. Kaya mo yan. Nung sila'y pumanik doon sa lubid, meron na silang tinatawag na kumpiyansa. Pero pagdating sa tuktok, nanginig ang mga tuhod nila. Ang nakikita nila, mauulog sila. Pero alam nyo kung paano sila nagpatuloy? May mga kamay na umahawak sa kanila at sabi, makakalagpas ka. At hindi lamang yun. In every step nila may instruction. Yung paa mo, itungtong mo dyan. Yung kamay mo, ilagay mo dyan. Pagkatapos, tumawid ka ng patalikod. Nakita nyo si Ana? Ay, isa lang tinawag niya, Tito! Pati yung kambal. Nalagpasan nila yung obstacle. At alam mo, sinabi sa akin ng mga bata, iisa lang. Ano sinabi? Sino makakahula? Ang sabi ng mga bata, isa pa, Kuya Andrew, tatawid ulit ka dyan. Gusto pa nilang maranasan. Tingnan nga natin ang ating mga sarili. Minsan, tinitingnan natin yung taas ng ating mga nangyayari sa ating mga buhay. Say amen. Ang laki ng problema ko. Tama ba? Kung minsan tinitingnan natin parang hindi ko kaya. Say amen. Totoong hindi mo kaya kasi limitado ka lang. Pero merong nagsasalita sa atin. Say amen. Hello? Say amen. Merong Diyos na nagsasalita sa atin, na nag-encourage sa atin. Ang sinasabi, kaya mo yan. Kaya mo yan. At sinabi rin ng kanyang salita, tutulungan kita. Ililigtas kita. Sasamahan kita. Say amen. At nung umakbang ka na, alam mo ang susi ng kalayaan at ng katagumpayan? You must follow His instruction. Say amen. At kapag nung sinundan niya yung instruction ni Lord, nagtiwala sa kakayahan, nalagpasan niya ang bagay na yun. Sa mga nagtiwala sa Panginoon at sumunod sa Panginoon, say amen. Maraming nag-testimony dito. Dati baon sa utang. Mga baon sa utang, say amen. Then, they trust in the Lord. They follow the instruction. At sinabi nilang, layan na ako sa utang. Say amen. Marami dito alipin ng pagkakabaog. Say amen. Pero anong
ginawa? Nagtiwala sa Diyos, they follow the instruction, at ano nangyari? Nagkaroon ng anak. Marami dito sadlak sa kahirapan. Marami dito may bisyo. They trust in the Lord, they follow the instruction, at napagtagumpayan. Say amen. Masasabi natin, totoo ang Diyos natin. Say amen. Masasabi ba natin buhay ang Diyos natin? Say amen. Masasabi natin totoo ang kanyang salita? Say amen. Then, the truth will set us free. Be disciple. Itong sinasabi sa atin, we must trust the Lord and follow His instruction. At alam nyo ba, may batang nahulog? May batang nahulog doon. Sino nag-alalay doon? Wala si Atan eh. Sino ba? Kuya Rom, no? Nandiyan ba si Kuya Rom? Kuya Rom, may batang nahulog, no? Isang batang nahulog. Bakit? Yung batang na yun ay 12 years old, 13. Sabi niya, kaya ko yan. Okay, malaki. Malakas siya eh. Pag tulawit niya, nahulog siya. Biyaya ng Panginoon, hindi siya nabalian. Pero nasaktan siya. Nakita ko nasaktan. Sabi ko, nasaktan ka? Hindi. Sabi ko, makaamod ang dahil kung minsan, nasasaktan tayo, hindi tayo nagtatagumpay because we do not follow the instructions of the Lord. We trust in God, but we do not follow the instruction of the Lord. Then freedom is following the will of the Lord. Say amen. Say amen. You trust in the Lord, you follow instruction, and it brings freedom. Say amen. Totoo, marami hong pinalaya dito. At kung nakita natin ng katotoo, bakit hindi natin sundin? Kasi sinabi doon sa awit 7, bumuha chords ko po kayo. Awit 117, verse 14. Sa 13, sinabi din, in time of my distress, the Lord will deliver me, and He will brought them out in the darkness and the shadow of death, and breaks every chain. He will break every chain. Say amen. He will break every chain. And what chain? Ano yung nagpapagapos sa atin? Sige nga. Tanungin natin yung sarili natin. Ano yung nagpapagapos sa atin? Maaaring siguro ito, meron akong isang kabataan na pinayuhan ko sa kanya. Alam mo, kapag nakikita ko sarili ko. Alam mo, ganun din ako. Nung nandoon nag-altar call, umiiyak ako, Lord, baguhin mo na ako. Sa pangalan ni Jesus, ayoko na ng bisyong ito. Umiiyak ako sa Panginoon. Ang tanong, nagbago ba ako? Hindi. Talaga. Gusto kong bumayad pero hindi ko magawa. Gusto kong bumayad. At alam mo ba, sinabi ko, ang nakapagbago sa akin ay isang desisyon. Paulit-ulit lang. Balik ka sa bisyo. O yun na naman, pahihirapan ka ng bisyo. Pag inom ka, dubuwak ka, sakit na naman ng ulo. Pariringgan ka ng nanay mo, ayan na naman, hindi ka ba magbago. Pagkatapos, napunta ka pa ng church, ganyan pa ugali mo. Pagkatapos ko ng tinatawag makarinig ng ganyan. Para pupunta ako sa barkada ko, makaalis-alis sa tinatawag na pupunta rin ako ng church, nag-church po ako. Pero hindi pa ako magbago. Alam niyo, nakapagbago sa akin? Isang desisyon na sundin ang salita ng Diyos. Ang ginawa ko, sabi doon, lumayo kayo sa mga gumagawa ng masama. Lumayo ako. Ayoko na. Kaya ang ginawa ko, umattend ako ng midweek. Sa halip na umpukan ng mga nanginginom, doon ako umattend. Then after that, in-involve ko yung sarili ko sa ministry. Ang naging tropa ko, halika dito, shot muna, pastor. Hindi, kako. Ayoko na yan. I say no. Ayoko na. Tanong ko, tinulungan ba ako ng Diyos?
tinulungan ako ng Diyos. Yung aking asawa, kilala po niya ako. Best friend ko po kasi siya. Kilala niya ako na madami ako. Yung nanay ko, alam ang buhay ko. Talagang nasa kawasakan. Kaya nga ako umiyak sa Panginoon. Sabi ko, kaanga ang Diyos. Alam kong marami sa atin ang gustong magbago. Trust in the Lord and follow all His instruction. And it brings freedom. It brings changes. When you say freedom, may pagbabago. At yun ang binigay sa akin. Napagtagumpayan. At sabi ko sa iyo, meron kang choice. Gawin yung pamamaraan ng Diyos at gawin yung pamamaraan ng mundo. Kung ang choice may pamamaraan ng mundo, paulit-ulit lang ang mangyayari sa buhay mo. Pero kung ang choice mo sa Panginoon, may malaking pagbabago. Kaya sinabi ko, hindi lamang puso ang babaguhin ng Panginoon, pati buong buhay mo. Say amen. Amen. Then the Lord says, be free. Rely on God's might and word. Pangatlo, pakiclick po. Those who says freedom, sige po, natapos na po yan. Sabi doon sa teksto natin, unang Pedro 2 verse 16, act as free men, do not use freedom as covering a sin, use it for bond servants of the Lord. Pakiclick po. Sige, nung nabasa na natin, sige, tingnan nga natin yung awit 117. Ganda ng 117. Pinalaya tayo ng Panginoon, brought out in the darkness, awit 117. Ang sinabi doon sa awit 117, kaya nga't magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang 117 pagkakala. 170 ba? 107 pala. 107 verse 15. Kaya nga, dapat silang mag-thank you kay Lord sa wagas sa pag-ibig niya at magaganda ang ginawa niya para sa kanila. Sinabi din sa unang Pedro that use your freedom by serving in the Lord. And serving in the Lord, it is an expression of gratitude. Marami bang blessing tayong binigay sa atin ng Panginoon? Say amen. Parang nung nakaraan, may nakita ko nag-post, di ba, Maraming salamat at yung aking tinatawag na ay umuwi na ng ibang bansa at binigyan ako maraming chocolate. Ay pinagmamalaki, di ba? Pinagmamalaki niya na yung kagandahang loob na ipinakita. Sinusuklian niya ng pasasa. Tanong ko ulit, marami bang kagandahang loob at kabutihan tayong tinama sa Diyos? Then express gratitude. We must thank the Lord by serving others. Paglingkuran natin ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga tayo, di ba, sa kanta, I'll be a vessel, the word to see, your love in me. Nakatamo ka ba ng pag-ibig ng Diyos? Maging vessel ka ng pag-ibig niya. Nakatamo ka ba ng kabutihan ng Diyos? Maging vessel ka ng kabutihan niya. Nakatamo ka ba tinatawag na kalayaan? Maging vessel ka ng kalayaan. Dahil, sabi mo nga sa sarili, sa katabi mo, huwag kang maging madamot. Kasi yung mga tumatanggap minsan, di ba, may ugali tayong madamot. Yung bang inaari mong ganap, na ito lang ay para sa akin, hindi. Tandaan natin, yung freedom may purpose. At ang isang purpose yan, dahil alam mo na ikay pinalaya ng Diyos, nauunawaan mo rin na ikaw ay gagamitin ng Diyos. Say amen. Nauunawaan mo na itong buhay na ito ay para sa Diyos. Tanungin ko ulit, during that time na ang mga alipin, para kuhanin ng isang master, anong gagawin? Bibilin niya. Tama ba? Ano sinabi sa unang Korinto 6? Na sinabi doon, sige nga, tingnan natin, unang Korinto, tingnan natin. Sino na nagmamayari ng buhay natin? Unang Korinto 6.
20. Binili niya kayo at hindi biro ang halagang binayad niya para sa inyo. Kaya gamitin niyo ang katawan niyan para bigyan honor ang Diyos. Sino ang bumili sa iyo? Ang Diyos. Kung binili ka ng Diyos, sino na nagmay-ari sa iyo? Ang Diyos. Ang tanong ko, sinabi doon, pakiclick po, be free. Do not involve yourself in flesh. Rather, serve one another humbly into God. Ang tanong ko, ini-involve ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Hello? Hello? If you will involve in ministry of God, yun ay sinatawag na naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Ang tanong ko, kung hindi ka nag-i-involve sa Panginoon, saan mo ini-involve ang sarili mo? Yung lakas mo, yung oras mo, yung talento mo, kanino mo ini-involve? Minsan tayo, tuwan-tuwa, no? Naku 100 ako, ang galing kong kumanta. Sa videoke, no? Sino yung mga videoke queen and queen? Buti pa yung videoke, nabibigyan ng papuri. Bakit si Lord hindi mabigyan? Then involve. Hindi na pagmamayari yan. Pagmamayari na yan ng Diyos. And even you, lahat bigay ng Diyos. Sino na ba? Wala naman magsasabing pagmamayari ko lahat ng bagay. Tama ba? Kung hindi mo ini-involve sa Master, kay Jesus, baka iba na ho ang Master natin. Hello? Dalawa lang ang pagpipilian. There are two Masters. One is Jesus, and one is the world. Kung hindi mo ini-involve ang sarili mo sa kingdom ni Lord, baka sa word ka na nag-i-involve. At sino ang master ng world? Hindi ho ako nagsabi, kayo po nagsabi niyan. Then the Lord, we must serve others. At palakpakan natin ang ating Panginoon dahil ang church na ito, ay tumutugon sa panawagan ng Diyos. Sabi doon sa Isaiah 61 verse 1, ito yung mission at vision ng church. That the Lord, the Spirit of the Lord is within me. The Spirit of the Lord is within me. He has anointed me. Inanoint niya yun, pinili, tinawag, ang sabi doon, to proclaim good news to the poor, to bind those who are broken-hearted, to set captives free, and even the prisoners. Pakiclick po. Pakiclick po. Yan. Release them from the darkness. Nag-mission po ba tayo? Say amen? Amen. Sa iba't ibang lugar, ha? Dati, Luzon, Bisaya, Mindanao. Pagdating ng araw, sino gusto mag-mission dito sa international? Say amen. Sa Russia nga lang po. Oh, di ba? Kung yun ang panawagan ng Panginoon. Pangalawa, nag-i-involve ba tayo, nag-mission ba tayo sa kabataan? Amen! Di ba? Nung na, youth camp, at nag-mission ba tayo sa mga bata? Amen! Bakit tayo nag-mission? Sino dito yung yung nag-mission o kaya pag nakikita mo sila, nakikita mo yung sarili mo. Ako lagi ko sinasabi sa mga bata, alam nyo, nakikita ko yung sarili ko sa inyo. Ganyan din ako noon. Kung anong nararanasan yung hirap, mahirap din kami. Pero alam nyo, nakapagbago sa akin, walang iba kundi si Jesus. Bakit ganon sila yung devotion nila? Bakit ganon sila ka-committed? Because they knew without Christ, they're miserable. Hindi mo ipagkakait at hindi mo kayang tisin na ang iyong pamilya ay nakagapos at nakakulong at nasa panganib. Titiisin mo ba? Meron ka bang kakayahan na sabihin sa kanila ang pagpapalaya na ginawa ni Kristo sa buhay mo? Meron. Hindi mo kayang tinisin yung mga kamag-anak mo at yung ibang tao. Kaya nga sinabi doon sa isang konteksto, true love to serve one another. Because you love Jesus, you have the heart of Jesus, ganun din ang tibok ng puso mo. Ang ibahagi si Kristo, pagkat ang pagbabahagi kay Kristo ay may kapangyarihan. May buhay
ito, may kapangyarihan ito. Bakit ka nagsasalita dito? Bakit mo sinishare? Dahil may kapangyarihang makapagbago ng buhay. At walang ibang patotoo, kundi ikaw. Kaya nga, vessel ka ni Lord. Then, you want be vessel in the Lord? Say amen. Pansinin nyo yung mga upuan na wala dyan. Hindi ba't nalulungkot tayo? Kulang yung mga walang tao dun sa mga upuan. Meron tayong messenger. Meron tayong cellphone para i-text sila. Kung minsan malapit pa sa atin, hindi natin makamusta. Kumusta na yung kapatid? Di ba't malapit sa'yo? Nahihirapan pa tayo. Then, sabi ng Panginoon, we must serve God. Why? Because we know freedom, and freedom, you will use it to honor the Lord. Say amen. And those who has been free, balikan natin yung konteksto natin. Unang Pedro 2, sabi ni Pedro, verse 11, nakikiusap ako sa inyo. Sige, tingnan po natin context. Nakikiusap ako sa inyo, mga minamahal, bilang mga dayo at temporary sa nakatira sa mundong ito, huwag niyong pagbibigyan ng masamang pagnanasa ng katawan na laging nakikipaglaban sa kaluluwa niya. Ano tayo? Dayo. Sinong mga dayo sa mundong ito? Tayo. Dayo tayo eh. Tayo ay mamamayan ng langit. Temporary lang tayo. Kaya sinabi doon that those who have experienced freedom, they have an eternal mind. They live according to Spirit. They set their mind in the Spirit. At sinabi sa Colossians 3 verse 2, they set their minds in eternal. Wala na tayo sa panahon ni Pedro, hindi na pinapatay ang mga Kristiyano doon. Pero tanungin ko, si Satan, active pa ba? Active pa? Anong papatayin sa'yo ni Satan? Sige nga, mamamatay pa rin si Satan. Papatayin ni Satan ang interes mo sa eternal. Ang interes mo sa spiritual. Tanungin nga natin, say amen? Hindi ako naniniwala, Kuya Andrew. Hindi na mamamatay. Pansinin nyo, kapag halimbawang sa tinatawag na aminin natin, kapag halimbawang nanonood tayo ng mga palabas, at yung tinatawag, ngayon? Netflix, Disney, channel, di ba? Ilan ang ginugugol nating oras? Meron dito, marathon pa nga kung maglaan ng oras, di ba? Tanungin natin, ilan ang ginugugol natin ng oras sa pagbabasa ng Biblia? Ang tanong ko, mamamatay oras pa ba si Satan? Mamamatay pa rin. Ilan ang oras na ginugugol? Marami dito, hindi ko sinasabi naman, marami dito, natutuwa ako, maano sa exercise. Nakikita ko, nag-walking na ngayon. Punta kayo ng Anyana at Mapol. Makikita niyo po ako sa Anyana. Sa Mapol, hindi. Sa Anyana, nag-walking. Walang masama. Gumugugol ka ng mga 1 oras at 2 oras sa walking. Sino dito gumagawa? Sa Mapol, gumugugol ka ng 1 oras sa walking, 1 oras sa kain. Di ba? Pag-google mo na 2 oras. Tanong ko, ilang oras tayo gumugugol sa panalangin? Syempre, 2 minutes. Pumapatay pa ba si Satan? Pumapatay ng oras at nawawala ng interes sa spiritual at eternal. Bakit lumalagpak? Bakit paulit-ulit ang problema? Bakit nagiging alipin? They do not set their minds on eternal things. Pakiclick po yung dalawa. Dalawa po yan. Yung Romans 8:5 at Colossians 3:2. Uulitin ko ulit. Ang buhay natin ay maikli dito. Dayo temporal. Ang buhay natin sa kabilang buhay ay walang hanggan. Magkaroon tayo ng pagnanasa, earnest desire, palaguin natin ang ating espiritual at kaisipang eternal. Walang hanggan.
if we do these four things, kung check na natin to. Check tayo dito sa Sabbath. Sino dito ang nagpatawad na? Say amen. Pinatawad ang nagkasala at gayon din ang kanyang sarili. Check ka dyan. Then, palaguin natin yung pagkapatawad dahil everyday naman makakasalamuha tayo ng mga hindi mga kanais-nais sa mga tao at nagkakaroon tayo minsan ng pagkain. Then, ano sabi doon? We must rely on God's might and word. Dumepende tayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kalayaan. Ano sinabi doon? We must express gratitude. Serve. Tingnan natin yung ating panahon kung saan sabik na sabik tayo maglingkod sa Panginoon. Then, the last, we must have an earnest desire to have an eternal mind. Uulitin ko ulit, binibigyan tayo ng kapayapaan, kalayaan ng Diyos. Sa kakibat ng kalayaan, naroon ang kapayapaan. Sa kakibat ng kapayapaan, naroon ang kasaganaan at naroon ang tagumpay kung isasagawa natin ang mga bagay nito. Ang lahat ng ito ay pawang sa kapurihan ng Diyos.